Sa mapagpalang araw pong bati ko sa lahat na abuti ng tinig na ito. Sumainyo lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos sa manunubos ng sanlibutan. Amen at amen. Ang paksa ko ngayon ang number 61 sa series, si Haring Joaquin, Hari ng Huda. Siya ay anak ni Haring Joaquim na anak ni Haring Josias. 2 Kings chapter 24 verse 8, 18 years old siyang naging hari at 3 buwan lamang naghari. From 601 BC, 3 months na siya naghari, or 3499 years mula ng paglikha. Itong series nito ay yung bilang ng mga taon mula ng paglikha. Itong mga taon na to ay mula pa sa paglikha. Itong 601, ito ay BC. Ito naman ang 3499, ito yung count, year 1 to 3499. Ito ang mga counting of years. Ito ay part ng These Are the Days, My Friend, the series. Lahat ng ang kasaysayan ni Haring Joaquin ay nakasulat ito sa 2 Kings chapter 24 verse 8 to 17. Si Joaquin ay anak ni Haring Joaquim kay Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. 18 years old siya noong naghari. 3 months lang siya naghari. Hindi siya naging kalugod-lugod kay Yahweh. Binihag siya ni Haring Nabucodonosor noong ika-8 taon ng paghari ni Haring Nabucodonosor. 2 Kings chapter 24 verse 12 nakasulat ito. Sinamsam pa lahat ng kagamitan sa palasyo at sa templo. Katuparan ito sa sinabi ni Isaias kay Haring Ezekias noong pinatuloy ni Haring Ezekias ang mga sugo ng hari ng Babylonia na si Merodach Baladan na kaibigan niyang hari. At dahil sa iting time na nagkasakit si Haring Ezekias, 14 years ang kanyang paghari noon after 8 years after na masakop ang Samaria sa 6th year ni Haring Ezekias. Kung kaya dito nangyari ang mga bagay na ito, ipinasira pa ng Haring Nabucodonosor ang mga kagamitan ginto na ipinagawa ni Haring Solomon sa templo. Tinangay lahat ng mga taga-Jerusalem. Ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat ng mga umabot ay umabot ng 10,000 katao. Walang itinira liban sa pinakamahirap. Tinangay nga si Joaquin, ang ina nito, at ang mga asawa, mga pinuno at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Pati ang 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at ang panday, mga panday. Ang ipinalit na hari sa Jerusalem dito ay si Natanias na tiyuhin din ni Joaquin. Si Natanias ay kapatid ni Joaquim na kanyang ama. Mga anak sila ni Haring Josias, si Natanias, si Joaquim at saka si Joacas. Ito yung mga anak ni Haring Josias na naging hari. At nang bihagin si Joaquin na anak ni Haring Joaquim na ipinalit sa kanya bilang hari, ito si Natanias ang ipinalit at pinalitan ito ni Haring Nabucodonosor ng pangalang Sidikias. O kaya ito ang kasaysayan ng kaharian ng Huda. Kay Sidikias na nagtatapos ang kaharian ng Huda, ang Jerusalem Huda. Dahil sa si Sidikias ay ito yung timeline. Ito yung third chart of generation table. Ito yung part lang ni Haring Joaquin. 2 Kings chapter 24 verse 8, 18 years old siya na naging hari at 3 months lang ang kanyang pamamahala. 601 BC, ito yung bilang ng mga taon. BC form, ito yung bilang ng mga taon. Ito yung years from year 1 to 3,499. Ang chart na ito dito lang sa 1019 to 600 BC or 419 years. O dalawa ito, ang bilang ng mga taon mula ng paglikha din ang 3,081 years hanggang sa 3,500 years. O kaya ito dito lang kay Sidikias matapos na ang kaharian ng Huda. Ito bumagsak na ang Jerusalem dito. O kaya dito nagmula ang 1019 sa 36 year ni Solomon. Tinapos ito sa bilang ng first year ni King Sidikias. Ngunit si King Sidikias ay namahala pa ng 10 taon. Bumubuo ito ng pang 11 years ni Haring Sidikias nang bumagsak ang Jerusalem. Pang 19th year naman noon ni Haring Nabucodonosor. Ito nakasulat sa 2 Kings chapter 25 verse 8 naman. At ito yung nagmula sa 36 year ni Solomon, ang 3,081 years or 1019 BC. Dahil ang 4th year, second month ni Solomon
ay bilang na dito sa 480 years naman na binanggit dito sa 1 King chapter 6 verse 1 na 480 years mula nang lumisan sila sa Ehipto. Exodus chapter 12 verse 40 to 41 ay 480 years. Kung kaya ang 40 year asikan man si Solomon ay dito na bibilang at ang 36 ay dito sa 1019. Kung kaya ito naman ang 1492 to 1019 BC or 2601 to 3081 years. Lahat ng ito naman ang pinagkukunan ang mga book of Judges naman. Kung kaya nung time na umalis ang bayang Israel sa Ehipto, kung kaya doon ito yung 480 years, si Moises ay 80 years old. Nakasulat ito sa Exodus chapter 7 verse 7. 80 years old si Moises, 83 naman si Aaron. At namatay si Moises sa edad na 120, nakasulat sa Deuteronomy chapter 34 verse 7. Kung kaya ang 40 years ni Moises, ito rin yung 40 years ng bayang Israel na palaboy-laboy sa ilang dahil hinintay mo nang mamatay ang lahat ng salinlahi, ng mga matitigas ang ulo noon dahil sa pagsuway nila sa Diyos. Kaya ang sa Bilang chapter 1 verse 1 na 2 years at sa Deuteronomy chapter 2 verse 14 to 15, ito yung 38 years. Bumubuo ito ng 40 years. Ito yung edad ni Moises pagkaalis nila sa Ehipto. O kaya bumubuo ito ng 120 ni Moises. At ang sumunod kay Moises ay si Josue. Ang given kay Josue ay ang kanyang kamatayan sa edad ng 110. Makikita sa Josue chapter 24 verse 29 at wala pang binigay kay Josue dito, ngunit ang kasunod niya sa aklat ng mga hukom ay si Othniel 40 hanggang dito kay Jephthah. Pagdating kay Jephthah, sila naisakupin ng mga Amonita dahil nais agawin ng mga Amonita ang lupaing yun. Ngunit sabi ni Jephthah, 300 years nang nananahan ang bayang Israel. Ngayon yun lang naisipang sakupin. Kaya mula kay Othniel hanggang kay Jephthah, ito meron ng 269 years. O kaya ang 369 ibawas ko yung 269 ay 300 minus 269 equals 31. Dahil bilang na dito kay Moises ang 40, kay Josue ay wala pa. Yung 31, ito yung mapunta kay Josue para makumpleto sa 300 years nang binanggit dito ni Jephthah. Okay, pagkatapos kay Jephthah, meron na namang sumunod na 7 years kay Ibsam, kay Elon na 10 years, kay Abdo na 8 years. Ito na ang mga bilang na naman. O kaya hanggang sa huling hukom ng Israel na si Samuel. At pagkatapos kay Samuel, meron pa siyang dalawang anak na si Joel at Abias, ay itinalaga din yung mga hukom. Ngunit hindi ito sumunod sa kanyang panuntunan at gumawa na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Naging mga corrupt sila. At kaya ang bayang Israel ay humingi ng hari katulad ng mga bansa sa paligid. At ito naman ay sinangguni ni Samuel ka sa Diyos at sila'y pinayagan at sinabi ni Samuel na ang gagawin ng hari kung magkaroon sila ng hari, pumayag ang bansang Israel. Kung kaya ito na ang hari. Unang hari nila ay si Saul, sinundan ni David at si Solomon. Kung kaya dito sa 480, ang 40 year second month ni Solomon ay dito nabibilang. Kung kaya dito sa 1019, kung kaya sa 1019 to 600 BC, dito naman ang 36 year ni Solomon. Nahati na dito ay itong natitira dito sa 40 year and second month. At ang 1499 BC or 2601 years mula ng paglikha, dito naman yan nagmula. 2601 years or 1499 BC. Ito naman ang mga time sequences. 63 kay Moises, 124 ang kay Amram naman ni Moises, kay Kuhat naman ni Amram, kay Levi naman ni Kuhat sa 22, at kay Joseph. Dito na ang mga kasulatan naman. Ito kay nakuha itong mga chart of generation table dahil naman dun sa Moses chapter 8 verse 12. Dahil sa Genesis chapter 5 verse 32, tigil na lahat. Sa 500 years si Father Noah ay isinilang si Sem, Ham at Japheth. Ngunit tumigil na doon lahat dahil wala nang makikita hindi na makikita doon ang mga input ng mga digits. Kung kaya doon sa Moses chapter 8 verse 12, ito ang nakasulat. Ang sa Genesis chapter 5 verse 32, ang nakasulat ay 500 years si Father Noah, 500 years si Father Noah. Isinilang si Ham
si Shem, Ham at Japheth. Ito lang given. 500, sinilang si Shem, Ham at Japheth. Sa Moses chapter 8 verse 12, ito lang nakasulat. Umatras na ng 50 years. 450 si Father Noah, sinilang si Japheth. At after 42 years, sinilang naman si Shem ng ina ni Japheth. So 492 noon si Father Noah dahil sa 450 plus 42 is 492. At nung 500 si Father Noah, isinilang naman si Ham. So, para makuha dito sa kay Japheth, 500 minus 450 is equals 50. 50 minus 42 equals 8 si Shem na isinilang si Ham. Nakuha ang equation dito kung kaya pwede nang tumuloy sa Genesis chapter 5 verse 32. Maitutuloy na ang Genesis chapter 5 verse 32 dahil sa Moses chapter 8 verse 12 dahil sa reference na ito. Tumuloy kaya nagkaroon ng katuparan ang pagbibilang na ito. Dahil sa Moses, ang isang link lang ng Moses chapter 8 verse 12 para mabuo ang Genesis chapter 5 verse 32. O kaya ito nagkaroon ng katuparan hanggang sa nabuo na ang lahat ng bilang nagmula kay Father Adam. Kaya ito ang generation sequence mula kay Father Adam paglikha sa tao hanggang sa noong 130 si Father Adam, isinilang si Father Seth, din si Father Enos noong 105 si Father Seth, si Father Kenan noong 190 si Father Enos. Okay, ito na ang generation sequence direct from Father, Son, Son, Son hanggang dito sa kay Jacob. Okay, ito ang mga timeline nila. Ito yung mga taon sa kamatayan ni Jacob sa edad na 147 sa Ehipto. Ito ay meron ng 2,256 years. Ito ay klarong given dahil given ang kanilang lahat ng kapanganakan, given din ang kanilang kamatayan dito. Dito naman kahit wala ng kamatayan ng iba, dahil given ang kanilang kapanganakan, lahat ay meron na dahil itong line tracer na ito yung binigyan ko ng pangalang line tracer, ito yung magdidetermina sa kanilang mga edad in every generation ito. Kung kaya ang mga edad ni Father Noah nung kanyang kapanahonan, siya ring bilang ng mga taon hanggang sa pagkakuha ng mga bilang ng mga taon dito dahil sa mga kwintada hanggang sa dumating sa 600 years si Father Noah. Ito yung time na 1,656 years mula ng paglikha. 600 years si Father Noah. Okay, ito yung mga time sequences, 1656. O ito naman ang mga taon. Well, ito yung in general. And then, from 600 si Father Noah, namatay siya sa edad na 950. Kung kaya ang 350 ay nakukuha na rin. Kaya meron ng 2006 years. Sa kamatayan ni Father Noah hanggang sa kamatayan ni Father Shem is 142 years. Kamatayan ni Father Shem hanggang kamatayan ni Eber, 40 years. Kamatay ni Eber, ito yung time na si Eber ay namatay sa edad na 464. Si Isaac naman, dahil ito yung si Isaac. Si Isaac ay isinilang noong 100 si Abraham. Ito yan. Si Isaac ay isinilang excuse. Saan na ba si Isaac? Si Isaac ay isinilang ito. Si Isaac ay isinilang ng 100 years si Father Noah. Yung plus sign, ito yung isinilang. 100 years si Abraham. At dito naman, ito si Isaac, isinilang 100 years si Abraham. At si Jacob naman ay isinilang 60 years si Abraham. Ito sa 100 years si Abraham, makikita sa Genesis chapter 21 verse 5. 100 years si Abraham, isinilang si Isaac. At sa Genesis chapter 25 verse 26, 60 si Isaac, isinilang si Jacob. Kung kaya lahat ng ito ay given, kaya lahat mabibilang, ito yung mga time sequences, lahat ay mabibilang sa pamamagitan lang ng may chart of generation table. Ngunit ang klarong bilang ay dito lang sa kamatayan ni Jacob dahil sa sumusunod dito sa kamatayan ni Jacob ay kailangan lang ang mga interpretasyon sa mga banal na kasulatan, kailangan makuha naman ang time ni Jacob sa kanyang kapanahonan. Mababasa doon ang story ni Jacob kung paano natin i-apply dito sa chart of generation table. At nakita ko ito sa Genesis chapter 26 verse 34. Si Esau ang binanggit doon, 40 years old, kung si Jacob din is 40. Okay, ito naman ay nakukuha na rin ito. Kahit isa lang ang given, lahat yan makukuha na. Dahil ito ay, kahit
kahit wala yung mga input dyan at may isang input lang makalagay, lahat makukuha na yan dahil ito ay bilang na ng mga taon. Lahat ay bilang na ng mga taon yan. Itong mga to, makikita na kung sino ang mga tao dyan sa taas, sino ang mga tao sa baba, kung meron sa baba, sino ang mga tao sa taas, at anong taon sila nag-exist ang mga taong yan. Kung kaya ito sa kamatayan ni Eber, ito sa kamatayan ni Eber, ito yung 139 si Isaac, 139 si Isaac, 79 naman si Jacob. 79 si Jacob, at ito ay hanggang sa kamatayan ni Eber hanggang sa kamatayan ni Isaac is 41. Sa kamatayan naman ni Isaac dito sa 180 sa Genesis chapter 35 verse 29 to 28. 120 naman sa Jacob dahil 60 ang pagitan nila. So 120 to 147 to 27. Ang 147 kamatayan ni Jacob hanggang sa kamatayan ni Joseph. Noong 147 si Jacob, si Joseph ay 93. Ayon sa mga bilang din. Ayon din sa mga interpretation dito sa baba. Hindi ko na ganang elaborate itong mga to dahil meron ng marami na akong ginawa dito dyan sa mga naunang videos. 93 si Jacob dito, kaya from 93, namatay siya sa edad na 110. Kung kaya ang 17 years, ito yung 17 years kasunod. At sa kamatayan ni Jacob sa edad na 110, so wala na rito. Genesis chapter 50 verse 26. Ito yung katumbas naman ng 115 ni Levi. Dahil si Levi ang dalawa lang sa dalawang anak ni Jacob, ang dalawa lang ang nagbigay ng report ng kamatayan, si Joseph at saka si Levi. At nung 110 si Joseph na kanyang kamatayan, si Levi ay 115. Namatay si Levi sa edad na 137. Kung kaya, ito yung 22 na mabibilang. At dito medyo malabo-labo na ang kasaysayan dahil nakikita ito sa Exodus na nakikita sa chapter 6 ba or basta ang mga edad dito ang given lang dito ay si Amram ay namatay na 137, ay si Kuhat ay namatay ng 137, si Amram si Levi ay namatay ng 137, doon nakasulat kaya nakuha ito. Tapos si Kuhat naman ay namatay sa edad ng 133 si Kuhat, at si Amram ito 133, at si Amram naman ay namatay sa edad ng 137. O kaya yun lang ang given, ngunit meron ding paraan upang makuha yon. May mga computation pa rin. O kaya ito na ang mga time sequences. Kaya naman ito naging 63 dahil nung si Moises ay 80 years old nang umalis sa bansang Ehipto. Kung bibilangin ang 80 years old ni Moises, lumalabas na hindi siya anak ni Amram dahil si Amram namatay ng 137 bilang narito. O kaya pag binilang mo ang 80, ay hindi siya anak ni Amram. Meron siyang time na mabibilang sa mga time ni Amram. Isinilang siya sa panahon pa ni Amram, buhay pa si Amram, bago mamatay si Amram. Kung kaya, nung una kong binilang ito, na hindi ko na tinitingnan kasi tinitingnan 80 years old si Moises, binilang ko na. Meron akong exist doon na 17 years. Nagtototal ng 4,117. Kung kaya, ang sabi doon sa Exodus chapter 2, verse 11, binata na si Moises nung dumalaw siya sa kanyang mga kababayan mula sa palasyo dahil siya ay tinuring ng anak ng Paraon dahil siya ay nasagip ng prinsesa na anak ng Paraon. So dito na, yung 17 years ay binawas ko dito sa 80 years old ni Moises. Nilagay ko dahil para magiging anak si Moises ni Amram. So ito yung 63 years na mabibilang kay Moises. Pero ang edad ni Moises ay 80 years old pa rin. Okay, ito na may 63, may 124, 119. Ito na mga time sequences na binanggit ko. Ito nagtototal ng 2,601 years. Kaya dito nagmula ang mga bilang na yan. Kaya sa topic ko ngayon na kay si Haring Joaquin ng Huda, ito lang si Haring Joaquin siya ay pamangkin ni Haring Sidikias na ipinalit ni Haring Nabucodonosor sa Huda. At ito kay Haring Sidikias, dito na nagtapos ang kaharian ng Huda, Jerusalem Huda, dahil sa pag 11th year ni Haring Sidikias ay binihag na. Sinunog dito ang templo at winasak ang Jerusalem Huda. Dito na ang saysay nagtapos ito sa mga taon
ang nakasulat 586 BC. Ngunit meron ayon sa mga bilang na ito ay makikita. Sabihin ko ito sa mga pagtatapos ng series na ito. At dito ko muna tatapusin pansamantala sa time ni Joaquin. Isunod ko ang time ni Nathanias or Sidikias. At anyayahan ko rin po kayong basahin din sa mga banal na kasulatan ang mga nakasulat. Dahil ang sabi dun sa marami akong narinig na ang tao daw ay ang templo ng Diyos. Ngunit ang nakasulat na naman, ito ang nakasulat sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Ganito lang nakasulat na sa verse 26, pagkatapos likhain ng Diyos, likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang 27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y isang lalaki at babae. Ito lang ang sinabi, kalarawan ng Diyos. Kung ito ay ang sinabi nilang templo ng Diyos ay nagkaroon ito ng katuparan sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ito naman ang nakasulat sa Isaiah chapter 9 verse 6. Kung kaya sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama at ang prinsipe ng kapayapaan. Ito ang bata pa lang na isisilang, ito'y propesya ni Isaias, ay siyang magiging makapangyarihang Diyos, ang kahangahangang Ama, at prinsipe ng kapayapaan at ang kahangahangang tagapayo. At ito rin sa Isaiah chapter 7 verse 14 na ito naman, kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Ito'y time ni Haring Akas ng Huda. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at ito tatawaging Emmanuel, na ibig sabihin ay ang Diyos ay mananahan sa piling natin. So, ito na magkaroon ng katuparan na ang katawan ng tao ay templo ng Diyos. Ngunit hindi lahat ng katawan ng tao ay nagiging templo ng Diyos. Ito lang natupad sa mga propesya ni Isaias. At sa Lucas chapter 1 verse 31, ito naman sa Mikas, ito naman na isisilang doon sa Bethlehem, Huda. Sabi doon sa chapter 5 verse 2 ng Mikas, Bethlehem, Huda, bagamat ikaw ay pinakamaliit sa lipi ni Huda, sa'yo magmumula ang maghari sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay mula pa noong unang buhat, pa noong unang panahon. Sa Lucas chapter 1 verse 31, dumating ang isang anghel, si Anghel Gabriel, sa bayan ng Huda. Ito yung katuparan sa Mikas 5:2. Sa isang babaeng birhen noon na si Maria. At sabi, magalak ka Maria, kay pinagpala. Maglilihi ka at ikaw ay liliman ng banal na espiritu ay kay maglilihi. At mga anak ng lalaki at tatawagin mo itong Jesus. Ito na ang ipinupropesiya ni Isaias sa chapter 9 verse 6, maglilihi. Ito ipanganak ang isang sanggol na lalaki, tatawagin Jesus. Sa Lucas chapter 2 verse 1 to 7, nagkaroon ng katuparan ang lahat ng ipinanganak ang batang ito. Isang taong tao, ipinanganak ng taong tao, may espiritu ng tao. At sa Mateo chapter 3 verse 13 to 17 o sa 16, saka lamang ito nagkaroon ng katuparan ng mabinyagan si Jesus. Ay nanahan sa kanya ang espiritu, nakita ang espiritu ng Diyos na kagaya ng isang kalapati na tumahan sa kanya. Yun na ang nanahan sa kanya. Kung kaya makikita natin doon sa Juan chapter 14, sa verse chapter the whole chapter, makikita doon na si Jesus ay nagsasalita. Ang Ama ay nagsasalita sa pamagitan ni Jesus. Siya ay ang Ama at Isa, at walang sino mang makarapunta sa Ama kundi sa pamagitan niya. O kaya dito na nagkaroon ng katuparan na ang katawan ng tao ay nagiging templo ng Diyos. At sa nung si Jesus ay nasa templo, sinasabi niya na ang templong iyon ay, kung wawasakin ang templong iyon, itatayo niya yun sa loob ng 3 araw. Ngunit ito ay patungkol sa kanyang katawan at sa kanyang kamatayan, na pagkaabot na isang 3 araw ay mabubuhay siya na maguli. Okay, dito ang nagkaroon ng katuparan na ang katawan ng tao ay nagiging templo ng Diyos. Dahil sa Juan chapter 17 verse 11, ang sabi naman ng Jesus noon nanalangin siya tungkol sa kanyang mga alagad, at ngayon ako'y papunta na sa iyo,
Alis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Dito ni-reveal ni Jesus Christ ang pangalan ng Ama, ng pangalang Jesus. Hindi ang pangalan, itong Jesus ay pangalan ng Ama na mananahan sa Kanya. Ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paanong tayo iisa. Ito nakasulat sa 1 chapter 17 verse 11. Dahil sa Exodus chapter 6 verse 2, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagpakilala kay Abraham, Isaac at Jacob sa pangalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit kay Moises, siya nagpakilala sa pangalang Yahweh. At si Yahweh ngayon ay siya si Jesus ngayon sa ating kapanahunan, na ipinakilala ni Jesus Christ na ito yung pangalan ng Ama. At ito naman ay i-refer dito sa Gawa chapter 9 verse 5 nung si San Pablo Apostol ay kasalukuyan pang inusig niya ang bayan ng Diyos, ang mga naniniwala kay Jesus Christ. Dahil siya taga-usig pa noon, gumawa siya ng sulat mula sa mga saserdote, mga punong saserdote noon na kanyang wawasakin ang pananampalataya na itinatag ni Jesus Christ. Kung kaya pagdating niya sa bandang Syria, sa Damascus, siya ay nabulag. Pinaghimalaan siya dito. At tinanong niya kung sino ang Panginoon. Ang sabi ng Espiritu Santo, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Kung kaya ang Ama na nangungusap dito, ang pangalan niya ay Jesus. Kung kaya walang ibinigay na ibang pangalan sa langit, sa silong ng langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, kundi ang pangalang Jesus. Siya ang makapangyarihan sa lahat, ang pangalang nakapagpagaling, nakapagpalayas ng lahat ng uri ng demonyo. O kaya ang sabi ng mga alagad noon, Panginoon, may nagpapagaling din ng may karamdaman at nagpalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng iyong pangalan. Ang sabi ni Jesus, ang hindi natin kalaban ay kakampi natin. O kaya alam niya na ang pangalan ng Jesus ay ang pangalan ng Ama na makapagpagaling ng mga may karamdaman at makapagpalayas ng mga demonyo. Ito lamang ang pangalang ibinigay ng Diyos sa langit, sa silong ng langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Walang ibang pangalan kundi ang pangalang Jesus. Sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen at amen.